So hello guys, so the topic today is about exact differential equation. So this topic is under to the differential equations. So ganito yan guys, so yung format ng exact differential equation is mdx, yung m yun yung kasama ng dx and n yun yung kasama ng dy. Parang homogeneous differential equation lang to. Pero dito, sa homogeneous differential equation, halimbawa y plus 2x dx plus x plus 2y dy. Yan, di ba? Homogeneous to, di ba? Since same degree, 1, yung x, ano yung kasama, ano yung x, di ba? 1 lang din yung degree niya. Ito rin, 1, 1. Yun yung homogeneous kasi same degree. Gets? So, wait lang. Papakita lang ako sa inyo. Halimbawa, ganito, xy. So, eto, may 1 na degree, meron din tong 1. Yung x, meron siyang isa. Yung y, meron ding isa. Tapos yung y, meron siyang isa. So, eto, pag pinagsama mo, magiging 2. Pag pinlas mo yan. So, ibig sabihin, hindi to exact. Since eto ay 1, eto ay 1, eto ay 1, eto ay 2. So, hindi to exact differential equation. Since ang exact differential equation, they have the same degree. So, hindi to same degree. Gets yun yung homogeneous differential equation. Pero dito sa exact guys, gagamit tayo ng test or trial and error. Yan. Basta trial and error yan. Gets? So, dito, paano gumamit ng trial and error sa exact? Pag nag-exact yung isang equation, ibig sabihin nun, exact differential equation siya. Ibig sabihin, pwede mong gamitin itong method to obtain the differential equation, the general solution. Gets? So, ito yung m and n. Yung n kasama niya dy, yung m kasama niya is dx. So, proceed tayo sa step by step. Using m and using n, dalawa yan. Ikaw bahala kung anong gusto mo. Pipiliin mo dyan, madalas yung pinakamadali, kamukha sa homogeneous. When m is simpler, use x by. When n is simpler, use y is equals to vx. Yun yung ganun. Ganun din dito. Pero hindi ka nagagamit ng vx and by. Gagamitin mo dito ay mga partial differentiation. The partial differentiation, pag with respect to x, ibig sabihin lahat ng x yun yung gagalawin mo. Then yung iba titreat mo as constant. Mamaya explain natin para mas maganda. So pag ginamit mo is m, gagamitin mo nun is mxy. Ibig sabihin nito, yung m na value mo, yun yung lalagay mo dito. I-integrate mo siya with respect to x. Then kapag na-integrate mo na, mag-add ka ng cy. So ulitin ko, mag-add ka ng cy pag m yung ginamit mo. Pag n naman, integrate mo yung value ng n, then with respect to y, then pag nag-add ka ng tawag dito, ng c, ng arbitrary constant, dapat is cx, hindi cy. Ganun siya, no? Gets? So, kung ano yung value ng m mo na ini-integrate mo, siya yung value ng dx mo. Ito yun. Then, kapag yung cy naman nun, ibig sabihin, yung opposite niya. So, sa gagamitin mo nun is y. Since yung m is with respect to x, so yung n with respect to y naman. So, ulitin ko, sulat nyo na yan sa papel nyo para hindi na malito at tuloy-tuloy yung discussion. Gets? So, pag nakuha mo na yun, makukuha mo nun yung value ng f. Pag nakuha mo yung value ng f, f. Kukunin mo yung partial derivative niya. Pag nakuha mo yung partial derivative niya with respect to y, kung ano yung inad mo dito, siya yung with respect to y mo. Gets? O, ganun din dito. Kung ano yung inad mo dito, siya yung with respect, dito. Ito. At kung ano yung inad mo letter dito, which is x, so siya yung with respect to x mo pag differentiate mo yung value ng f mo, which is ito. Yung f, ito yun. Kukunin mo lang yung partial derivative niya. Pag nakuha mo na, yun yung magiging equation number 1 mo. So, ganun lang siya. Step by step naman to. Katapos nun, pag nakuha mo na yung equation number 1 mo, is i-compare mo siya sa opposite value, which is m yung ginamit mo, i-compare mo siya sa n. If yung n yung ginamit mo, n,
N yung ginamit mo, i-compare mo siya sa M. So, parang opposite-opposite lang. Ganun lang siya. Sa una nakakalito to, pero pag nag-solve ka na ng 100 problema, basic na lang. O, gets? So, katapos yun, i-integrate mo yun, nakuha mong C prime Y. Saan nakuha yung C prime Y? Dito. Kasi pag in-integrate mo yung CY, dinefferentiate mo yung CY, makukuha mo C prime Y. Gets? Mamaya, para mas ma-appreciate nyo, proceed tayo sa sample problem. So, makukuha mo nun is C prime Y. So, integrate mo lang siya, makakuha ka ng value ng CY. Pag nakuha mo na yung value ng CY, guys, ibig sabihin, substitute mo na lang siya sa equation number 1. Which is equation number 1 is nakuha mo siya sa step 2. Ganon din dito. Integrate mo yung CX, makakuha ka ng CX. Tapos pag nakuha mo na yung CX, substitute mo na siya sa equation number 1, goods na nun. So, proceed tayo sa ating sample problem. Kahit ilang problem lang para mas maintindihan nyo. Gagamit tayo ng using M and N. Pakita natin, dapat yung answer natin is they have the same tawag dito value minus y dy. O, ganito lang yan. So, step per step, kung napansin nyo, pare silang madali. So, pwedeng gamitin yung M and N. Since yung this one is M and this one is N. So, first, using M. Step 1 tayo, no? Using M. Paano yung M? Ay, sorry pala. Before tayo mag-step 1, gagawin natin is test for exact. So, first, kunin mo yung value ng M mo, x plus y. Tapos yung N, x minus y. O, first, partial derivative of N, M with respect to y. Saan yun? Oops, di natin nasulat dito. So, test partial derivative of N with respect to y. Using M to, no? Using M. Tas using N naman, partial derivative of N with respect to x. So, tandaan lang to kung saan siya naka with respect. So, M naman. Pag M is equal sa partial derivative of N with respect to y, yung value niya, x plus y. Ito. So, partial derivative nito, ibig sabihin, yung y mo is yun yung gagalawin mo. Tapos, yung x mo is constant. So, constant yung x mo, ibig sabihin, 0 yan pag dinerivative mo since constant. Then, yung y, since variable yan, pag dinerivative mo is 1. 1 to, sorry. So, equals sa 1. So, next naman, test for exactness naman tayo sa letter N. O, N. Partial derivative of N with respect to x and partial derivative with respect to x, which is x minus y. Yung N mo to, N. So, partial derivative with respect to x, yung y mo nun, yun yung constant. So, derivative of x is 1, derivative of y is 0. So, the answer is 1. Gets? I hope na gets. So, ibig sabihin, tumugma siya 1, 1. So, this is a exact differential equation. Gets? So, proceed tayo sa step 1 natin. Step 1. Paano yung step 1 ito? Pipili ka na madali. N or M. So, since pares naman sila, nagkaiba lang ng sign sa gitna, ibig sabihin, madali ang pareho na yan. So, using M. So, paano yun? F is integral of M, X, Y, dx. Gets? So, yun yung step 1 natin using M. Ito yan. Gets? So, M dx. So, anong M natin? X plus Y. Ito, X plus Y. So, sulat na natin. So, ito, wait lang, pakita ko. Yan, sulat nyo na sa papel yan, no? Para tuloy-tuloy tayo. Kasi mamaya hindi ko na-scroll up yan. Tuloy-tuloy na tayo. O, game. So, yung M natin, anong value ng M? X plus Y, di ba? So, lalagay mo lang siya dito. X plus Y. With respect to x plus cy, di ba? Sa formula pinakita ko. So, f, the integral of x
with respect to x plus the integral of x. Since constant lang ito, lalabas mo na siya. Diba sa integral, pag may 9x dx, pag in-integrate mo yan, yung 9 lalabas mo na. Gets? F. So, integral nito with respect sa x na ay sa... Integral ng x, ibig sabihin yan, x squared all over 2. So, integral ng x ay dx. Yung ito, pwede din siyang denote as d. Partial derivative lang to. Pero ito, d lang to. Pag sa integral. Pero pag differential na, ganito na siya, del. Hindi siya pwedeng ganito. Kasi pag ganito siya, medyo magkakalito kayo. So, para mas maganda, del yung gamitin nyo. O, saan na tayo? Plus, since y is constant, yung integral of dx, diba, is equal sa x. So, integral of dx is x plus cy. I hope na gets. O, number 2. Tingnan yung step 2 natin nun. Wait, scroll up na lang tayo for first problem. Pero mamaya hindi na tayo mag-scroll up. Step 2. Check step 1. Step 2 is kunin na yung partial derivative of m with respect to y. And makukuha mo daw is equation 1. Partial derivative of f with respect, ano yung variable mo? Y. So, y. Partial derivative of y. So, susulat mo lang to. X squared all over 2 plus xy na lang. Pwedeng yx or xy. So, yung x natin, i-treat natin as constant. Yung m naman, ay y naman yung gagalawin natin. Since dito is x lahat, derivative of a constant is 0. Since yung x daw is constant. So, x to. Since x tong buong ito, so constant. Plus, partial derivative of x partial derivative with respect to y is of x and y. So, x is constant lang. So, huwag mo nang gagalawin. Yung y mo daw is an derivative niyan. Di ba? 1. So, x na lang. Plus, ito, pag dinerivative mo to, c prime y. Gets? So, x plus c prime y. O, step 3. Compare. Anong ginamit natin? Using m, di ba? So, compare natin siya sa n. So, x plus c prime y is equal sa n. X plus c prime y. Ano yung value ng n natin? Nasaan yung n, guys? Oops, ito yung n. X minus y. So, lalagay mo lang nun siya dito. X minus y. So, ano mangyayari? Pag yung y nilipat ko sa kabila, magiging negative x yan. So, magka-cancel lang. So, yung natira is negative y. C prime y is equals to negative y. O, step 4. Ano ibig sabihin? Pag step 4 na, integrate. Integrate the c prime y is equals sa negative y. Ito yun, di ba? Step 4. Integrate c prime y with respect sa y. With respect sa y, integrate. Cy. So, integral lang nito is cy is equals sa negative y squared all over 2. O, step 5. So, ano yung step 2 natin? Yung step 1. Ito yung tinatawag nating equation number 1, di ba? Based from this. So, pag nakuha mo yun yung step 2, ibig sabihin yung ma-obtain mo is equation number 1. So, anong step to? Saan? Wait. Hindi siya equation number 1. Sorry. Nalito ako. Dito pala yung equation number 1. Sorry. Yan, equation number 1. Nagkamali lang. Oh. Sana. Ito yung equation number 1 mo, di ba? Gets? Pagkita ko lang ulit. So, step 1, from the step 1, pag nakuha mo ng integral nito, integral ng f mo, yun yung equation number 1 mo. Since sa step 1, check natin yung step 1. Kinuha ko yung integral ng f, di ba?
So, ito yung magiging equation number 1 ko. So, ibig sabihin, yung equation number 1 na yan is, wait, sana. Step 5 na tayo, di ba? Step 5. So, ibig sabihin, yung ito, sa-substitute mo lang siya sa equation number 1. So, f x squared all over 2 plus xy or yx plus, ano equation number 1? Negative y squared all over 2. Y squared all over 2. So, yung negative, lagay ko na dito. Tapos yan, ano? Katapos yan, guys, hindi pa yan tapos, ha? Gagawin natin yan is what? Equate natin yung nakuha nating f from fxy is equal sa c. Equate lang natin siya sa c. So, yung ano yung f natin? F natin, itong buo, di ba? Ito yan. So, palitan lang natin siyang x squared all over 2 plus xy minus y squared all over 2 is equal sa c. In-equate ko lang sa c. Pwede na itong sagot. And to simplify pa, anong gagawin? Is multiply tayo both sides by 2. So, pag minultiply natin to magiging itong x squared plus 2xy minus y squared is equals to 2c. Since 2c is still a constant, so c na lang. Gets? So, I hope na gets. So, this will be the final answer for this problem, guys. Using m. Mamaya gamitin natin yung letter n. So, saan yun? Dagdagan natin to. From fxy is equal sa c. From xy is equal sa c. I hope na gets. Yan yung gagamitin natin sa dulo. Oh. Anong gagawin natin? Gamitin natin yung using n. Since exact sila, nag-exact, diba? Tumama naman. Wait, nag-white. Ayan. Nag-exact, diba? Ayan. Paano naging exact? Pare silang 1. Ibig sabihin, exact. So, pwede na natin gamitin yung n. Try natin tong n. X minus y. Sana yun. So, n is equals to x minus y. Step 1, ano? Is yung f of the integral of n x y plus, ano yung add natin dito? Cx, di ba? M dx plus n dy. Gets? So, yung add natin dito is cx. Usin lang natin. N y cx. F, anong integral ng n natin? X minus y. dy plus cx. F is equal sa integral ng x with respect sa y minus y and tingnan nyo. Sige, sulat muna natin. Y plus cx. So, ibig sabihin, pag nakaano siya sa y, ibig sabihin lahat ng x is constant. So, yung x lalabas ko na, then dy minus, since hindi ito pwedeng ilabas, since with respect siya sa y, so y dy plus cx. Integrate nyo to. F is x, integral of dy is y. Pag integral ng dx is x, so integral of dy is y, integral of dx is x. Minus, wala na palang integral sign. Anong integral ng y? Y squared all over 2 plus cx. Ito yung equation number 1. So, step 2 tayo. Kunin mo yung partial derivative of f with respect to x. Ayun o, with respect to x. Partial derivative with respect to x of xy minus y squared all over 2 plus cx. Partial derivative,
partial derivative with respect to x, yung y mo nun is constant. So, ano yun? Partial derivative daw nito, anong derivative ng x is 1. Since yung y natin is constant, so i-1 lang natin yan. Minus, so dito is pure constant lang, so 0. Plus, partial derivative of cx is c prime of x. Kanina, partial derivative of y is c prime y. Pag partial derivative of x is c prime of x. Oh, wait lang. Saan na tayo? Step 3. Oh, ay wait, ayusin lang natin ito. Y plus c prime of x. Gets naman. So, I hope nakakasunod lahat. Dahan-dahan lang naman tayo mag-explain. So, next, ano yung step natin? Step 3. Ano yung step 3? Compare. So, mahalaga yung step by step, guys. Compare to, anong ginamit natin? N, di ba? N. So, compare natin siya sa kabila. Sa M naman. So, y plus c prime of x equals to m. Y plus c prime of x equals to, ano yung value ng m? Sana. Saan yung m, guys? Eto, x plus y. So, value ng m is x plus y. So, cancel to. Cancel. C prime of x equals sa x. So, step 4 tayo. C prime of x equals sa x with respect sa x, with respect sa x. Then, anong gagawin? Integrate. Nasa step by step yan, guys. So, malagay step by step. Take integral of this is cx equals sa integral of this since with respect sa x. So, x squared all over 2. Step 5. Substitute cx in equation number 1. Ano ba equation number 1 natin? Eto. xy minus y squared all over 2 plus x. So, memorize ko na. Wait, nakalimutan ko na agad. Ang bilis. xy minus y squared over 2. xy minus y squared all over 2 plus cx. So, yung f natin is equal sa xy daw minus y squared all over 2. Ano yung value ng cx natin? X squared all over 2. So, ito yun. Substitute mo lang siya dito. So, x squared all over 2. So, katapos niyan, ano? Equate lang sa c. From f x y is equal sa c. Oh, ano yung susunod? Equate lang sa c. Ano yung value ng f natin? Ito. xy minus y squared all over 2 plus x squared all over 2 equals sa c. Oh, tapos is to simplify. This pwede na yan sagot, pero to simplify is what? Mag-multiply tayo ng 2 para makancel lang yung mga 2 sa denominator. So, xy multiply sa 2 minus. So, ito makakancel. Y squared. Tapos ito, multiply mo siya dito. Makakancel lang to. So, ano mangyari? Plus x squared is equal sa 2c is still constant. So, c na lang. So, check natin kung tama yung sagot natin. Copy lang natin to. Tama ba yung sagot, guys? Wait, meron. Uy! Ano yun? So, nag-white, guys. Wait lang. Nag-loading. Ito yung ginamit natin kanina. Ba't tayo mag-paste? Ayun. Oops, nagdoble. Oh, check natin, no. Ito, wala na to. Nagdoble lang. X squared. Check. So, box muna pala natin. Tapos, ito yung using M.
tas ito yung using n. So, goods na to. So, yung negative y squared, positive 2x, naka-equate sa c, Since, ibig sabihin, tama yung sagot natin using m and n. Pero kayo, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo using m or n. Pinakita ko lang na yung m and n is pwedeng gamitin kahit alin sa dalawa. And makukuha mo sagot is same answer pa rin. Pero mas maganda kapag nasa exam na kayo, halimbawa, exact yung lumitaw sa exam nyo. Tapos, may papaisip ka nung gagamitin mo m or n. Siyempre, gagamitin mo yung pinakamadali sa equation. So, yung m ba or n? Pag ginamit mo yung m, yun yung pinakamadali. Ibig sabihin, mas mabilis mo masasolve. Pero pag ginamit mo yung pinakamira, matagal ka magsasolve. So, choose yung pinakamadali. Gets ba? Oh, wait. Proceed tayo sa isang problem. Wait. Oh, yan. Tingin tayo ng isa. Try natin mag 3 problems for this topic. So, itong susolve natin isa is ano na lang tayo. Pwedeng gamitin to ng n or m. Number 2. xy squared plus y minus x dx plus first, identify the value of m. Yung m, yun yung kasama ng dx. So, xy squared plus y minus n ay x. Tapos yung n, distribute mo lang to. So, x squared y plus x. Wait, nagloloko na naman yung ano ko, notes. Partial derivative of m. So, step 1 tayo. Step 1. So, wait. Bago tayo mag-step 1, test for exactness muna pala. Okay. Ba tayo mapalitan yung ballpen ko, guys? Wait lang, nag-loading. Yan na naman, naglo-loading na naman. Test. So, paano ito-test yan? Partial derivative of m with respect to y. Partial derivative with respect to y. Ano yung m natin? xy squared plus y minus x. So, x tapos 2y. Derivative of y squared is 2y plus 1 minus 0. Since yung x natin dito, titreat natin as constant, gets. So, since yung x natin is constant, derivative niyan is 0. Ito, derivative niyan, y is 1. And derivative nitong constant, guys, itatabi lang natin since gagalawin lang natin yung y squared. So, 2y. So, 2xy plus 1. Next, partial derivative of n with respect sa x. X squared y plus x. So, yung y natin is constant. So, 2x. Sana. Derivative nito, guys, is 2xy plus 1. So, ibig sabihin, tumama sila exact DE. So, I hope na gets. So, proceed tayo sa step 1 yan. So, kayo, sa tingin nyo, ano mas madali? M or N? Sa akin, mas madali yung N. Bakit? Kasi dalawang term lang sila, 1 and 2. Ito, tatlo, 1, 2, 3. So, N tayo, using N. Pwede gamitin yung M. Kung yung bala, try nyo, gamitin yung M, tas dapat same yung answer natin. So, using N. F, N, X, Y, D, Y, plus X. Yun yung nasa formula natin. Yung pinakita ko sa una, yung sinabi kong sulat nyo sa papel. So, X squared Y plus X.
So, saan na yun? X squared y plus x. Wait, sinacheck ko lang kung tama yung nasulat ko. X squared y plus x. Oh, goods. F. So, the integral of x squared y with respect sa y. X squared, oops. Yung x natin nun, anong gagawin? I-treat natin as constant, then yung y lang yung gagalawin. So, x squared, nasa labas yan kasi constant lang daw. Plus, yung x constant lang din, lalabas na natin sa integral sign. So, x squared, the integral of y dy is y squared all over 2 plus xy plus cx. F is equals to 1/2 x squared y squared plus xy plus cx. So, katapos niyan, step 2. Ito yung tinatawag nating equation 1. Equation 1. Partial derivative of f with respect sa x. And partial derivative with respect to x is 1/2 x squared y squared plus xy plus cx. I hope nagigets na. So, ibig sabihin, with respect to x, yung y natin magiging constant. So, partial derivative of this. So, x lang yung gagalawin. Since with respect sa x. So, 2x and y squared. Plus, partial derivative with respect to x. So, x lang yung gagalawin. So, 1. Derivative ng x is 1. Then, copy the y plus c prime of x. So, cancel to. X, y squared plus y plus c prime of x. So, yan yung step 2 nating na-obtain na value. Partial derivative niya. So, next, step 3, compare. Ba tayo magsulat? Wait lang guys, tayo magsulat. Ayun. Step 3, compare to anong ginamit natin? N, di ba? N. Compare natin siya sa kabila, sa M naman. X, y squared plus y plus c prime of x equals sa M. Gets? Nagigets na ba guys? Kung paano nagiging, ano yung concept ng exact? So, ano yung M? Copy nyo lang to. X, y squared plus y minus x. X, y squared plus y minus x, di ba? Equal sa, copyin ko lang to. So, ito yung M, no? Yun yung M natin. So, ano mangyayari? Cancel na lang to. O, cancel. Ano yung natira? Negative x. C prime of x equals sa negative x. O, step 4, integrate. Integrate. O, c prime of x equals sa negative x. So, with respect sa x, integrate. So, integral nito is cx, negative x squared all over 2. So, anong gagawin sa cx? This value is substitute to equation 1. Ano yung equation 1 natin? So, ito, di ba? Uy, nakopy ba? Nakopy yata. Wait, ayaw mag-loading guys. Step 5. Yan yun, di ba? So, itong cx is insert mo lang dito. So, 1/2 x squared y squared plus xy minus 1/2 x squared. So, from x, y is equals sa c. So, ano yung x natin? Ito yun. 1/2 x squared y squared plus xy minus 1/2 of x squared. Equals lang daw siya natin sa c. Yan, pwede na sagot yan guys.
To simplify pa, multiply tayo ng 2. So, x squared, y squared plus 2xy minus x squared is equals to 2c. Since 2c is still constant, so c na lang. So, the final answer is eto. Gets, guys? So, yun yung final answer natin for that problem, guys. So, try nyo gamitin yung isa. Using n yung ganamit natin, di ba? Try nyo yung m. M. Ba't tayo mapalitan? Ito. So, next. Sample 3 tayo, number 3. Try natin, last problem to. Try natin, bigay tayo ng try ko. Sana. Sin theta minus 2r cosine squared theta dr plus r cosine theta. Wait, zoom out nga natin. Ayan, pwede pa lang zoom out. 2r sin theta plus 1d theta. So, first, so tingin nyo, ano yung pinakamadali? Before natin i-guess yan kung ano yung pinakamadali, ayusin muna natin yung equation natin. In the form of mdx plus ndy. So, plus, distribute muna natin to sa loob. 2, 2r squared sin theta cosine theta plus what? R cosine theta d theta. So, anong m? Sin theta 2 minus r cosine squared theta. Yung n natin, yun yung kasama ng dy. So, 2r squared sin theta cosine theta plus r cosine theta. That's the m. Ay, n. Gets naman. So, first, since kung magtataka kayo, paano ko nalaman na m to, guys? So, madalas yung m nasa kaliwa. Yung dx naman nandito sa kanan. So, yung d theta natin yung magre-represent as dy. Yung r natin is represents as dx. So, test tayo for exactness. Medyo mahaba to. M with respect sa y. Partial derivative with respect to y. So, sin theta minus 2r cosine squared theta. Oops, sorry. Not a y. Hindi siya y nun. Ibig sabihin, with respect sa theta. Yan. Di ba sinabi ko naman na yung dy natin represents as theta. Yung dx natin represents as r. So, okay. Derivative of this with respect to theta is cosine theta minus yung 2r. Separate na natin yan kasi gagalawin lang natin itong cosine squared. So, cosine squared theta can write as cosine theta squared. So, chain rule. So, yung exponent, dalhin mo sa harap. Kataas nung dalhin yung exponent sa harap, magma-minus 1 ka dito na exponent, di ba? So, 1 na lang natira. Tapos, derivative nung nasa loob is negative sin theta. Gets? I hope na gets. So, minus 2 cosine theta sin theta. Ano yung simplify natin to? Plus. So, negative times negative, positive 4r sin theta and cosine theta. That's the 4-letter M. Yung N with respect sa R. Copy lang natin to. Aba niyan, guys. R squared sin theta cosine
theta plus r cosine theta. Oh, with respect to sa r. So, ibig sabihin ito, wag mo nang papakialamin yan. Kopyahin mo na lang. Derivative ng 2r squared is 4r. With respect sa r, so r lang yung gagaling. Derivative nito is 1. Or 1 cosine theta. So, cosine theta to plus 4r sine theta and cosine theta. So, ibig sabihin, ito, tsaka to, magkaparehas lang. Iba lang yung position. So, meaning, it is an exact. Pag nag-exact, ibig sabihin, proceed tayo sa step 1. Step 1 is yung f is equals to the integral of x, y, plus c. Anong pipili natin? M or n? So, pili tayo. Siyempre, pipili natin dyan yung pinakamadali, which is m. F. Ano yung m natin, guys? Sin theta minus 2r cosine squared theta. Plus, so, since m siya with respect sa, ano yun? dr. So, dr siya. Plus, c theta. Gets? So, f, lahat ng, derivative, integral daw nito. Sin theta. So, constant yan. Lalabas natin. Bakit constant yan? Kasi with respect to r, kaso theta to. So, ilalabas lang natin yan. So, dr minus 2. Ito, lalabas na pa dito. Tapos yung r maiiwan. Kasi yung constant lang tong cosine squared tsaka yung 2. Gets? Ano yung susunod? Integral ng r. Sa r squared over 2 lang yun, di ba guys? So, sin theta, integral daw nito is r. So, dito na lang yung r sa harapan. Minus 2 cosine squared theta r squared all over 2 plus c theta. F. So, cancel to, cancel. So, natira is r squared cosine squared theta. Cosine squared theta plus c theta. That's the letter M. F. So, next is proceed tayo sa step 2. Ito yung equation number 1. Step 2. Partial derivative of f with respect sa theta. So, copyin lang natin to. Oops. This could be a minus. Sana tayo, guys. Plus c theta. Equals partial derivative of this with respect to theta is r cosine theta minus r squared. So, derivative daw nito is 2. Yung tinuro kanina yung chain rule, cosine theta and negative sine theta plus c prime theta. R cosine theta minus, hindi na siya minus since negative times negative is positive. 2r squared cosine theta and sine theta plus c prime theta. Gets ba, guys? I hope nasundan. Yun yung step 3 na tayo. Ko-compare natin to saan? Sa ginamit natin. Which is yung ginamit natin is what? M. So, ko-compare natin siya sa N. Compare to N. So, r cosine theta plus 2r squared cosine theta sine theta plus c prime theta is equal sa N. So, r cosine theta plus 2r squared cosine theta sine theta plus c prime at theta
is equals sa n. Ano yung n natin? Ito, itong mahaba. Wait, try natin copy-paste. Mahaba masyado. Sana yun, nawala guys. So, ito yung n. Copy-paste ko lang. Ba't tayo mausog? Ayan na, nag-loading na naman. Grabe. So, yan na lang. Dito na lang. Medyo tagilid. So, cancel na lang tayo dito. Ayaw umangat eh. So, yan. Tapos ito, nag-cancel pa. So, walang naiwan. 0. Uy, nawala. Cancel to, di ba? So, natira is c theta is equals sa 0. So, step 4 niyan tayo. C prime theta is equals sa 0 with respect sa theta. So, integrate lang natin yan. So, integral nito is c theta. Integral na 0 is what? C is a constant. Ay, wait. Wala na to. Constant. Since yung constant natin, nag-assume na tayo ng constant kanina. Nasa na yun? Ito, constant. So, gagamit tayo ng panibagong constant which is C1. Bagong constant lang. Introduce lang tayo ng bagong constant, C1. So, saan na tayo? Sub C theta in equation number 1. O, saan na yun? Equation number 1. Ito yun, di ba? So, memorize na lang natin. F equals to R sin theta. Saan na yun? Minus R squared cosine squared. Wait, nagwa-white guys. Minus R squared cosine squared. R squared cosine squared theta plus C theta. Yung theta, substitute lang natin dito. So, magiging FR sin theta minus R squared cosine squared theta plus C1. Then, anong gagawin? Equate lang sa C. From Fxy is equals sa C. So, yung F natin, ay ito. F natin is distribute lang natin to. R sin theta minus R squared cosine squared theta plus C1 is equals sa C. Since yung C lilipat natin sa kabila, magiging minus C1 yan, di ba? So, buray na natin to. Equals. Nilipat ko lang yung C1, guys. C minus C1, since same lang yan ang constant, so C pa rin yan, constant pa rin yan. Minus R squared cosine squared theta. Diba? Diba kanina nag-introduce tayo na C1? Kasi pag nilagay natin dyan, C pa rin. So, C minus C is 0. Pero it is still constant pa rin. So, maganda, mag-perform tayo ng panibagong constant which is C1. So, our final answer is R sin theta minus R squared cosine squared theta is equals sa C1. Ito na yung answer natin, guys. Gets? So, huwag kakalimutan to. From Fx equals to Y equals lang natin sa C. So, that's all, guys. Thank you for watching. So, please, memorize lang to yung mga steps na to. Sana yun? Haba-haba. Eto. Yan. Memorize lang yung mga steps na yun or sulat. Mag-solve ng maraming problems. Mag-isa, mag-memorize yan. So, that's all, guys. Thank you for watching. See you. God bless. Good luck. Goodbye.